Ang kwento ay magsisimula sa pagdating ng pangunahing tauhan sa isang liblib na baryo sa Leyte. Si Juan, isang batang manunulat mula sa syudad, ay ipinadala upang magsagawa ng isang investigasyon tungkol sa mga sinaunang alamat at kwento ng kababalaghan sa lugar. Hindi niya alam na ang baryo ay may nakatagong lihim na magbibigay ng takot at pagsubok sa kanyang buong buhay. Unang pagkakataon sa baryo. Pagdating ni Juan sa baryo, sinalubong siya ng mga lokal na may mga masiglang mukha. Makikita agad sa kanilang mga mata ang pagkakaroon ng takot at alinlangan. Ang mga bahay ay may katangian ng pagiging malapit sa kalikasan, at ang mga tao ay tila mahilig magtago sa dilim ng gabi. Ang bawat kanto ng baryo ay may mga kwentong nag-iwan ng kalungkutan sa hangin. Habang naglalakad si Juan sa kalsada, isang matandang babae na nagngangalang Aling Rosa ang nakatagpo sa kanya. Pinayuhan siya nito na mag-ingat sa mga daan at huwag lumabas ng gabi. Ayon kay Aling Rosa, maraming misteryo ang gumugol sa baryo, at ang mga tao roon ay nagtataglay ng mga kaalaman sa mga nilalang na hindi matutumbasan ng mga ordinaryong tao. Pagkilala sa mga haka-haka ng baryo. Ang unang gabi ni Juan sa baryo ay puno ng kwento tungkol sa mga aswang. Nakita niya sa mga mata ng mga lokal ang takot at kaba sa bawat pagsasalita ng mga alamat. Habang nakaupo sa isang maliit na tindahan, napansin ni Juan na halos lahat ng usapan ay tungkol sa mga nilalang na naglalakad sa dilim. Lahat ng mga tao ay may mga kwento tungkol sa aswang, at ang mga kwentong ito ay tila may katotohanan sa likod ng bawat salita. Si Mang Andres, isang magsasaka at isa sa mga matatandang residente, ay nagkwento ng isang pangyayari noong mga nakaraang taon kung saan may isang batang babae na nawawala sa baryo. Ayon sa kanya, ang batang iyon ay huling nakita sa kabubatan sa may dulo ng maling daan, at mula noon ay hindi na nakita pa. Ang mga kwento na ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Juan. Bagamat siya'y isang modernong tao at hindi naniniwala sa mga kababalaghan, mayroong mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang mga misteryo ng baryo at ang matinding takot ng mga tao ay nagsimulang magbigay ng hinala sa kanya na may mas malalim na dahilan sa likod ng mga alamat na ito. Pagkakaroon ng interes sa baryo. Habang nagiging pamilyar siya sa baryo, ang kanyang pagka-curious ay tumataas. Nais niyang alamin kung bakit ang baryo ay patuloy na nabubuhay sa mga kwento ng aswang at kung anong mga lihim ang nagtatago sa likod ng mga kababalaghan. Nais niyang tuklasin ang mga alamat at lumikha ng isang kwento na magiging tampok sa kanyang libro. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ni Juan na may mga hindi magandang pangyayari na magaganap sa kanyang misyon sa baryo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa bahay ng isang lokal, napansin niya ang kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Walang ingay mula sa mga hayop at tanging ang ilang ilaw mula sa mga kabahayan ang nagbibigay ng liwanag. Dito niya naramdaman na may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman, nagpasya siyang ituloy ang kanyang layunin at tuklasin ang mas malalim na mga misteryo ng baryo. Ang simula ng paglalakbay sa misteryo ng baryo. Ang unang hakbang ni Juan ay mag-interview sa mga matatandang tao at magsaliksik sa mga lugar na pinagmumulan ng mga alamat ng aswang. Dito niya matutuklasan ang isang lihim na daan sa loob ng kabubatan, isang daan na hindi alam ng karamihan ng mga tao. Ito ang magsisilbing susi sa mga susunod na kaganapan na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang patuloy na nagsasaliksik si Juan sa baryo, natutuklasan niyang ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang mga alamat, kundi bahagi ng kasaysayan ng baryo. Ang mga matatandang residente ay nagsimula ng magbukas ng kanilang mga alaala at kwento mula sa nakaraan na may kaugnayan sa mga makapangyarihang nilalang sa kanilang paligid. Ang pagkakataon ng pagbisita kay Mang Andres. Isang araw, nagpunta si Juan kay Mang Andres, isang matandang magsasaka na kilala sa baryo bilang tagapag-ingat ng mga kwento at kasaysayan ng lugar. Si Mang Andres ay may mga alaala mula sa mga panahon ng digmaan, pati na rin ang mga kakaibang pangyayari na naganap sa baryo. Ayon sa kanya, ang baryo ay naging tahanan ng mga aswang at iba pang mga nilalang na tinatawag nilang mga anak ng dilim. Ipinahayag ni Mang Andres ang isang lihim na sinasabi nilang sinaunang sumpa ng baryo. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na pumapatay, kundi may mga misyon din sa bawat baryo na kanilang tinitirhan. Sa baryo ng Leyte, sinasabing ang mga aswang ay naging bahagi ng kanilang pamumuhay,
at ang kanilang kasaysayan ay naugnay sa mga sinaunang pagsubok at labanan sa pagitan ng mga tao at mga nilalang ng dilim. Ang alamat ng pag-agawan ng lupa ayon sa mga kwento, ang baryo ng Leyte ay dati ng isang lugar na puno ng kasaganaan at kapayapaan. Ngunit isang araw, isang matinding kaguluhan ang sumik sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang mag-agawan ng lupa at kayamanan. Sa kasagsagan ng away, isang matandang mangukit ng mga pangarap ang nagsumpa na ang mga nilalang ng dilim ay papasok sa kanilang mundo upang maghiganti. Sinabi niya na ang mga aswang ay magiging tagapagbantay ng mga pag-aari ng mga tao na nagsimula ng kaguluhan. Dahil sa sumpang ito, ang baryo ay nahulog sa ilalim ng isang mahiwagang kontrol ng mga aswang. Mula noon, ang mga nilalang ng dilim ay nagmasid at kumilos sa ilalim ng gabay ng kanilang pinuno. Isa-isang nawawala ang mga tao mula sa baryo, at sa bawat pagkawala, dumami ang takot at paniniwala ng mga tao na ang mga aswang ay mayroong mga layunin na hindi nila kayang ipaliwanag. Pagkakaroon ng mga katibayan ng aswang sa kasaysayan, habang patuloy ang mga kwento ng matatandang residente, nagsimulang maghanap si Juan ng mga konkretong katibayan tungkol sa mga sinasabing aswang. Sa isang lumang aklat na matatagpuan sa bahay ni Mang Andres, nakatagpo siya ng mga paglalarawan ng mga sinaunang nilalang, mga aswang, tikbalang, at mga engkanto. Nakalista sa mga pahina ng aklat ang mga detalye ng kanilang mga hitsura, gawi, at kung paano sila nakikisalamuha sa mga tao. Ayon sa aklat, ang mga aswang ay hindi palaging nakikita o nararamdaman ng mga tao. Sinasabi ng aklat na ang kanilang presensya ay karaniwang nagpapakita lamang kapag ang mga tao ay nasa matinding pangangailangan. Si Mang Andres ay nagkwento ng isang matandang kasaysayan ng isang babae na nahulog sa kamay ng isang aswang at naging isa na ring aswang. Ayon kay Mang Andres, ang babae ay naging isang ganap na nilalang ng dilim na may kakayahang magbago ng anyo at maglakbay sa gabi upang manghunting. Ang kwento ng babae ay nagbigay ng takot sa buong baryo, at mula noon ay naging simbolo ng kabangisan ng mga aswang sa kanilang lugar. Pagpapatuloy ng pagkakakilanlan ng mga aswang sa bawat pag-uusap ni Juan sa mga tao ng baryo, lalo niyang nakikilala ang mga aspeto ng kanilang paniniwala at paano ito nakatali sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kasaysayan ng baryo ay tila hindi matutuldukan, at ang mga aswang ay nagiging simbolo ng takot at ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Habang nakikinig siya sa mga kwento, nararamdaman niyang may iba pang lihim na nagtatago sa likod ng mga kwento ng aswang, isang mas madilim na katotohanan na nag-aabang sa tamang panahon upang sumabog. Ang pagsasanib ng alamat at katotohanan sa mga susunod na araw, nagsimula ng magduda si Juan sa mga kwento at alamat ng baryo. Hindi na siya sigurado kung ang mga kwento ng aswang ay purong alamat lamang o may mga katotohanan sa likod ng mga ito. Sa kabila ng takot at pangarap na matuklasan ang mga sagot, naisip niyang ang baryo ay may mas malalim na layunin sa pag-iwas sa mga banyaga na nagtatangkang alamin ang kanilang mga lihim. Ang mga alamat na ito ay maaaring maging gabay o babala sa mga hindi nakakaalam kung paano dapat mamuhay sa mga lugar na may mga nilalang mula sa dilim. Habang nagpapatuloy si Juan sa kanyang pagsasaliksik sa baryo ng Leyte, natutuklasan niya na ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang batay sa mga alamat at kababalaghan. Ang mga lokal na residente ng baryo ay may mga partikular na paniniwala at ritual na kaugnay ng mga aswang at iba pang mga nilalang ng dilim. Ang mga paniniwala ng mga tao ay nagsisilbing gabay sa kanilang pamumuhay at nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pakikisalamuhan ni Juan sa mga lokal isang araw, nagpasya si Juan na makipag-ugnayan sa mga lokal na hindi pa niya nakakausap ng mabuti. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa mga pamilya ng baryo upang malaman ang kanilang mga saloobin at pananaw tungkol sa mga aswang. Sa bawat bahay na pinuntahan niya, natutuklasan niya na may iba't ibang reaksyon ang mga tao sa ideya ng mga aswang. Ang iba ay natatakot at hindi nais mag-usap tungkol sa kanila, habang ang iba naman ay tila mayroong mga espesyal na kaalaman hinggil sa mga nilalang ng dilim. Nakilala ni Juan si Mang Isko, isang masigasig na magsasaka na kilala sa baryo bilang isang manggagamot. Ayon kay Mang Isko, ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na nagdadala ng takot, kundi may mga pagkakataon na ang mga ito ay tumutulong sa mga tao, ngunit may kapalit na hindi nakikita ng nakararami.
Nais ni Mang Isko na ipaliwanag kay Juan na may mga uri ng aswang na tinatawag nilang kapwa, mga nilalang na hindi nakakasama sa kanilang komunidad at may mga misyon na tila nakatali sa mga mas mataas na layunin. Ang mga ritual at paniniwala sa aswang. Habang nakikipagkwentuhan si Juan kay Mang Isko, napag-usapan nila ang mga ritual na isinasagawa ng mga lokal upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga aswang. Ayon kay Mang Isko, ang isang karaniwang ritual ay ang paggamit ng bawang at asin, mga bagay na may mataas na espiritual na kahalagahan sa mga tao ng baryo. Ang mga aswang ay sinasabing natatakot sa mga amoy ng bawang, at ang asin ay ginagamit upang magtaboy ng mga masasamang espiritu at nilalang. Gayon din, may mga araw na ang mga tao ng baryo ay nagsasagawa ng mga seremonya upang magbigay galang at pasasalamat sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ang mga seremonyang ito ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi isang uri ng proteksyon laban sa mga mapanirang nilalang. Ayon kay Mang Isko, ang mga seremonya at ritual na ito ay isang pamamaraan upang mapanatili ang balanse sa kalikasan at mapigilan ang mga aswang na maghasik ng lagim sa kanilang komunidad. Pagkakaroon ng pag-aalinlangan sa mga paniniwala. Habang nagpapatuloy ang kanyang pakikipag-usap sa mga tao ng baryo, nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan si Juan tungkol sa mga paniniwala ng mga lokal. Bilang isang modernong tao na nakatuon sa siyensya at rasyonal na pag-isip, nagsimula siyang magtaka kung may katotohanan niya ba sa mga paniniwala ng mga tao o kung ito'y simpleng mga alamat lamang na ipinasikat sa kanilang komunidad upang magtakip sa mas malalim na dahilan ng mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Isang araw, nakipag-usap siya kay Aling Celia, isang matandang mangukit ng mga kahoy na mayroong mga alaalang kakaibang mga pangyayari. Ayon kay Aling Celia, ang mga aswang ay hindi lamang mga hayop na may matalim na pangil, kundi may mga anyo rin silang hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Sinasabi niyang may mga pagkakataon na ang mga aswang ay nagiging tao sa araw, ngunit sa gabi ay nagsisilbing mga nilalang ng dilim. May mga pagkakataon na sila ay nagsasama sa komunidad, ngunit itinatago nila ang kanilang tunay na kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit mahirap matukoy ang mga aswang, dahil sila ay may kakayahang magbago ng anyo at magsuot ng maskara upang maging normal. Ang pagkakaiba ng mga paniniwala ng bawat tao. Habang nagiging mas malapit siya sa mga residente ng baryo, napansin ni Juan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang interpretasyon sa mga aswang at ang kanilang mga layunin. May mga matandang residente na nagtataglay ng matibay na paniniwala na ang mga aswang ay mga nilalang na hindi maipaliwanag sa agham at karanasan. Sa kabilang banda, may mga kabataan naman na nagsasabing ang lahat ng ito ay isang uri ng pagsubok o bahagi ng kanilang kultura. Nagkaroon si Juan ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano ang mga paniniwala ng mga lokal ay nagbibigay sa kanila ng lakas at katatagan. Ang kanilang mga ritual, bagamat tila hindi nauunawaan ng mga banyaga, ay nagsisilbing proteksyon laban sa isang mundo na puno ng kababalaghan at hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Natutunan ni Juan na ang mga paniniwala ng mga tao sa baryo ay hindi lamang tungkol sa takot sa mga aswang, kundi isang bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan. Ang lihim na nilalaman ng baryo sa kabila ng lahat ng kanyang natutunan, naramdaman ni Juan na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga lokal. May mga hindi sinabi ang mga tao sa kanya, mga kwentong iniwasan nilang talakayin, at mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao. Pumapasok sa isipan ni Juan na ang baryo ay may mga lihim na hindi kayang ipakita sa mga banyaga. Kaya't nagsimula siyang maghanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi matukoy ng mga lokal, at nagsimulang magtungo sa mga lugar na madalas iwasan. Habang patuloy na nagsasaliksik si Juan sa baryo, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng mga lokal. Ang mga bagay na dati ay tanging kwento lamang, ay unti-unting nagiging realidad sa buhay ni Juan. Sa mga susunod na araw, nararamdaman niyang siya ay hindi naligtas sa mga kababalaghan na pumapalibot sa baryo. Ang unang karanasan ng takot isang gabi, habang si Juan ay naglalakad pa uwi mula sa isang panayam, napansin niya ang isang kakaibang amoy ng problema, isang matinding amoy ng bawang at usok na tila humahaplos sa kanyang katawan. Ang amoy ay nagmula sa isang maliit na kanto sa dulo ng kalsada. Nang sumulyap siya sa paligid, napansin niyang may mga anino na tila gumagalaw sa dilim, mga anyo na hindi niya kayang matukoy. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lugar,
ngunit nang marating niya ito, bigla na lang naglaho ang lahat ng mga anino at ang amoy ng bawang ay nawala rin. Naisip ni Juan na baka siya ay lamang na-overwhelm sa mga kwento at mga alamat na naririnig niya mula sa mga lokal. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog ng maayos dahil sa naramdaman niyang kakaibang presensya sa paligid. Ang takot at kuryosidad ay nagsanib sa kanyang isipan, kaya't nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik at alamin ang dahilan ng mga nangyayari. Ang nawala at nagbalik na magsasaka isang araw, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa baryo. Si Mang Ruben, isang magsasaka na nawala ng 3 linggo, ay bigla na lang lumitaw sa kanyang bahay. Ayon sa kanyang pamilya, wala silang ideya kung saan siya napunta at kung anong nangyari sa kanya sa mga linggong nawawala siya. Nang bumalik si Mang Ruben, siya ay tila may kakaibang anyo, mas matipuno at parang walang pinagkaiba sa mga mas batang tao. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malamlam na sigla na hindi katulad ng dati niyang itsura. Tinutukoy ng mga tao sa baryo na mayroong naganap na hindi nila kayang ipaliwanag, at may mga nagsasabing si Mang Ruben ay napasok ng isang aswang at naging isa na rin sa kanila. Habang nagsasaliksik si Juan tungkol kay Mang Ruben, napag-alaman niyang ito ang unang pagkakataon na may isang tao mula sa baryo na nawawala at nagbalik ng may kakaibang katangian. Tinutuklasan ni Juan ang kahalagahan ng mga ganitong pangyayari. Bakit ang mga tao mula sa baryo na nawawala ay nagbabalik ng iba ang hitsura at ugali? May mga lokal na nagsasabi na ito ay senyales ng pagkakaroon ng taglay na ibang kalikasan. Ang mga aswang ay maaaring magbago ng katawan at maging parang tao kapag kinakailangan. Ang sumusunod na pagkawala dahil sa nangyaring kaganapan kay Mang Ruben, naging mas matindi ang takot sa baryo. May mga bagong kaso ng pagkawala at bawat pagkawala ay may kasamang kababalaghan. Ang mga pamilya ng mga nawawala ay nagsimulang magduda kung ang kanilang mga mahal sa buhay ay naging aswang na, tulad ni Mang Ruben. Ang mga bata ay nagsimulang magtakot, at ang mga matatanda ay nagtakda ng mas mahigpit na mga patakaran sa baryo, tulad ng hindi paglabas sa gabi at pagiging alerto sa mga hindi pamilyar na ingay sa dilim. Si Juan ay nagsimulang mag-usisa tungkol sa mga kaganapan. Tinulungan siya ng mga lokal na magsasaka na sumubok maghanap ng mga kasagutan. Ayon kay Mang Andres, ang mga aswang ay may kakayahang magbago ng anyo at magsanib sa mga tao upang maghasik ng takot at kalituhan. Sinabi pa niya na ang baryo ng Leyte ay isang lugar na may mga misteryo at lihim na mahirap buksan, at ang bawat pangyayari ay may malalim na dahilan na nagsimula pa sa mga sinaunang panahon. Ang pagbabalik ng mga sinaunang nilalang habang ang mga tao ng baryo ay nagsisimulang mangamba, isang gabi, nakarinig si Juan ng isang kakaibang tunog sa dilim. Tila may mga nilalang na umaawit at may mga anino na gumagalaw sa paligid. Agad niyang pinuntahan ang pinagmula ng tunog, at doon niya natagpuan ang isang malaking puno ng balete. Sa ilalim ng puno, may mga anino ng tao na tila nag-uusap, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula, tanda ng pagiging nilalang ng dilim. Ang mga aninong ito ay hindi nakatago mula sa mata ni Juan, at sa gabing iyon, nakatagpo siya ng mga nilalang na may hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag nilang mga batang aswang na mahilig maglaro sa mga madilim na gabi, mga nilalang na may kakayahang magpanggap na tao, ngunit may mga mapanirang layunin. Natuklasan ni Juan na ang mga batang aswang ay may kakayahang magbigay ng kasakiman at takot sa mga tao ng baryo, at sila ay may kaugnayan sa mga kasaysayan ng mga nawawala. Ang lihim ng maling daan sa kanyang mga panayam at pagsasaliksik. Napansin ni Juan na ang lahat ng mga pangyayari ay tila nakaangkla sa isang misteryosong daan sa gilid ng baryo. Ang maling daan na ito ay hindi madalas pinupuntahan ng mga tao, ngunit may mga kwento na nagsasabing ang mga nilalang ng dilim ay tumatagos sa daang iyon upang makapasok sa baryo at magsagawa ng kanilang misyon. Ayon sa mga matatandang residente, ang daang ito ay isang uri ng portal, isang daang walang katapusang takot at kamatayan. Sa puntong ito, nagsimulang magtanong si Juan kung ang lahat ng mga pangyayari na nakapalibot sa baryo ay may kinalaman sa maling daan at kung paano ito nakaapekto sa kanilang komunidad. Habang patuloy ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, napagtanto ni Juan na ang lahat ng mga hindi maipaliwanag na kaganapan ay may kaugnayan sa isang lugar na hindi niya paganap na nauusisa, ang maling daan.
Tinutuklasan ni Juan na ang daang ito ay hindi isang simpleng kalsada lamang, kundi isang lugar na may mga lihim na sumasalamin sa mga kasaysayan ng mga nawawala at mga aswang. Pag-aaral tungkol sa Malingdaan. Ang Malingdaan ay isang makitid at madilim na kalsada na dumadaan sa mga bundok at kagubatan ng Leyte. Ang mga lokal ay madalas na iniiwasan ito dahil sa mga kwento na nagsasabing dito nagmumula ang mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Ayon sa mga matatandang residente, ang kalsadang ito ay hindi normal, isang lugar na nagdudulot ng pagkabalisa at takot sa mga dumadaan dito. May mga nagsasabing ito ay isang portal patungo sa isang madilim na dimensyon, isang lugar na hindi kayang tanggapin ng normal na mundo. Si Juan, na patuloy na tinutuklasan ang mga kababalaghan sa baryo, ay nagpasya na sumunod sa mga alingaungaw at magtungo sa Malingdaan upang alamin ang buong katotohanan. Sa kanyang pagsasaliksik, natutunan niya na ang daang ito ay matagal nang tinatawag ng mga lokal na isang daang pang-alaala. Dito nagaganap ang mga ritual ng mga sinaunang mangkukulam, at may mga kasaysayan na nagsasabing ang mga aswang at iba pang nilalang ng dilim ay nagtipon sa lugar na ito upang magplano at magsagawa ng kanilang mga gawain. Pagpasok sa Malingdaan isang gabi, si Juan ay nagpasya na maglakbay patungo sa Malingdaan nang wala ang kaalaman ng mga lokal. Gamit ang isang lumang mapa na nahanap niya mula sa isang aklatan, naglakad siya sa madilim na kabubatan na pinapalibutan ng mga halaman at puno na parabang may buhay. Habang nagpapatuloy siya, naramdaman niyang parang may mga mata na sumusunod sa kanya mula sa dilim. Ang hangin ay malamig at may amoy ng mga namumuyang halaman at bulaklak na hindi pa niya nararamdaman sa mga nakaraang araw. Pagdating niya sa kalsadang iyon, naramdaman ni Juan na may kakaibang presensya sa paligid. May mga lumang bahay at mga estruktura na nakatayo sa gilid ng kalsada, na parang hindi napapansin ng mga tao sa baryo. Isang lugar na parabang tinangay ng panahon at hindi na natutukan ng modernong mundo. Ngunit sa kabila ng mga kababalaghan, hindi umatras si Juan dahil alam niyang sa lugar na iyon matatagpuan ang mga sagot na hinahanap niya. Ang pagkikita kay Mang Antero. Habang nag-ikot si Juan sa Malingdaan, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Antero, isang mangukit ng kahoy na matagal nang hindi nagpapakita sa baryo. Ayon kay Mang Antero, siya ang isa sa mga nakakaalam ng mga lihim ng Malingdaan. Sinabi ni Mang Antero kay Juan na ang kalsadang iyon ay hindi lamang basta isang lugar, kundi isang sinaunang portal na nagdudugtong sa mundo ng mga tao at ang mga mundo ng dilim. Ayon sa kanya, ang mga aswang at iba pang mga nilalang na nagtatago sa dilim ay may ugnayan sa lugar na ito, at ginagamit nila ito upang magtago at magsagawa ng kanilang mga plano. Inilahad ni Mang Antero na sa bawat pagbabago ng buwan, ang Malingdaan ay nagiging isang lugar ng pagsasama ng mga nilalang mula sa iba't ibang dimensyon. May mga pagkakataon na ang daang ito ay bumabalik sa mundo ng mga tao at naghahanap ng mga bagong tagapag-alaga, mga nilalang na may kakayahang magbigay ng bagong lakas at kapangyarihan sa mga aswang. Ang nilalang na nagmamasid. Habang nag-uusap sila ni Mang Antero, napansin ni Juan ang isang kakaibang nilalang na lumabas mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Isang nilalang na may mga mata na kumikislap ng pula at katawan na tila may mga kaliskis. Ang nilalang ay hindi malapit, ngunit sapat na upang magbigay takot kay Juan. Si Mang Antero ay nagbigay babala kay Juan na ang nilalang na iyon ay isang tagapagbantay, isang aswang na may papel na magmasid at magtanggol sa mga lihim ng Malingdaan. Ayon kay Mang Antero, ang mga tagapagbantay ay may mahahalagang misyon. Sila ay mga nilalang na nagmamasid sa mga hindi tamang nilalang na nagtatangkang pumasok sa lugar ng Malingdaan. Sa bawat kasaysayan ng baryo, ang mga tagapagbantay ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa lugar at sa mga aswang. Nagbigay ng babala si Mang Antero kay Juan na huwag magpatuloy pa at magtungo sa pinakadulong bahagi ng daan, sapagkat dito ay may mga bagay na hindi dapat matutunan ng sinuman. Ang pagsasaliksik ni Juan sa lihim ng baryo. Bumalik si Juan sa baryo nang may mas malalim na pag-unawa sa mga kababalaghan sa kanilang komunidad. Ang mga lokal na naninirahan sa baryo ay hindi lamang nakakaranas ng takot mula sa mga aswang, kundi may mga sinaunang kasaysayan at lihim na nagmumula sa Malingdaan. Sa bawat lihim na kanyang natuklasan, nagiging malinaw na ang lahat ng mga nangyari, mula sa mga nawawalang tao, hanggang sa mga nilalang na nagbabalik ng ibang anyo, ay konektado sa isang madilim na plano na nakatago sa ilalim ng Malingdaan.
Habang patuloy na sinisiyasat ni Juan ang mga pangyayari sa baryo at sa Malindaan, napagtanto niyang hindi lamang siya ang apektado ng mga kababalaghan sa Leyte. Ang buong komunidad ay may sinaunang koneksyon sa mga aswang at iba pang nilalang na matagal nang naninirahan sa kanilang mga kabundukan at kagubatan. Sa paghahanap niya ng mga kasaysayan at detalye, natuklasan niya ang mga nakatagong lihim ng mga aswang at kung paano nila napanatili ang kanilang kapangyarihan sa mga henerasyon. Ang mga alamat ng aswang sa Leyte sa mga unang araw ng pagsasaliksik ni Juan, nakatagpo siya ng mga lumang aklat at mga kwento mula sa mga matatanda tungkol sa mga aswang sa Leyte. Ayon sa mga alamat, ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na naglalakad sa gabi at nangunguha ng dugo, kundi sila rin ay may kakayahang magbago ng anyo at magtago sa anyo ng tao. Mayroong mga kwento na nagsasabing ang mga aswang ay may mga tiyak na na kanilang pinapaboran sa bawat bayan at baryo, at ang Leyte ay isa sa mga lugar na matagal ng tahanan ng mga aswang. Nalaman ni Juan na ang Leyte ay isang isagradong lugar para sa mga aswang, isang na itinuturing nilang buo ang kanilang kasaysayan. Ayon sa isang matandang mangukit ng kahoy na kanyang nakausap, sinabi nito na ang mga aswang ng Leyte ay may mga sakripisyong isinasagawa upang mapanatili ang kanilang buhay at kapangyarihan. Ang mga sakripisyo ay kadalasang iniaalay sa isang malupit na Diyos ng dilim na may pangalan lamang na ipinagbabawal. Ang mga aswang na matagal nang naninirahan sa Leyte ay nagtataglay ng karunungan mula sa mga sinaunang kasaysayan, at sila ay may malupit na pamamaraan ng pagpapalakas ng kanilang lahi. Ang lihim ng sinapupunan ng aswang ayon sa mga matatandang kwento na natutunan ni Juan, ang mga aswang sa Leyte ay may isang lihim na pinagkukunan ng kanilang lakas, isang lugar na tinatawag na sinapupunan ng aswang. Ang sinapupunan ay isang lugar na matatagpuan sa ilalim ng mga bundok at likas na yaman ng Leyte. Ayon sa alamat, ang lugar na ito ay isang uri ng dambana na pinagmumulan ng makapangyarihang enerhiya na ginagamit ng mga aswang upang mapanatili ang kanilang buhay at katangian. Sa ilalim ng sinapupunan, ang mga aswang ay nagsasagawa ng mga ritual upang magbigay ng bagong buhay sa kanilang lahi. Ang sinapupunan ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga aswang ay nagsasama upang magpatuloy ang kanilang pagkakaroon ng lakas at malupit na kapangyarihan. Si Juan ay nagsimula ng makapagbuo ng teorya na ang lahat ng mga nawawala sa baryo, pati na rin ang mga batang aswang na dumadapo sa Malindaan, ay may koneksyon sa lugar na ito. May mga kwento na nagsasabing ang mga batang aswang ay ipinapanganak mula sa kapangyarihan ng sinapupunan, at sila ay sinanay upang maging tagapag-alaga ng mga lihim ng lugar. Ang pagpapakita ng aswang habang tumatagal ang kanyang pag-imbestiga, nakatagpo si Juan ng mas marami pang kwento ng mga saksi sa mga huling dekada. May mga kwento ng mga lokal na nakakita ng mga aswang na nagbabalik sa anyo ng tao, mga nilalang na tumira sa baryo ng mga taon, ngunit hindi nila alam na sila pala ay mga aswang. Isang saksi, si Lola Iska, isang matandang mangukit ng kahoy, ay nagsabi na nakakita siya ng isang lalaking kilala sa baryo na biglang naging isang nilalang na may mga pakpak at lumipad sa gabi. Inilarawan niya ito bilang isang nilalang na may mga mata na kumikislap ng pula at katawan na matinding nagpapakita ng labis na lakas. Si Lola Iska ay nagsabi na ang mga aswang ay hindi laging nakikita ng mga tao, ngunit may mga pagkakataon na ang kanilang mga hitsura ay nagiging malinaw sa mga hindi makakapansin. Ang mga aswang ay may kakayahan din na magtago sa ilalim ng balat ng ibang tao, kaya't mahirap tuklasin kung sino ang tunay na aswang. Ayon pa kay Lola Iska, ang mga aswang ay may kakayahan na magbago ng katawan, at maaari silang magtago sa katawan ng isang tao o hayop upang maghasik ng takot at kaguluhan. Ang pagtuklas sa pinagmulan ng aswang sa Leyte sa patuloy na pagsisiyasat ni Juan, natutunan niya na ang mga aswang na matagal nang naninirahan sa Leyte ay hindi mula sa ibang mundo. Ayon sa mga kwento ng mga lokal, ang mga aswang ay mula sa sinaunang sibilisasyon ng mga mangukit ng kahoy at mangukit ng mga bato. Ang mga mangukit na ito ay isang uri ng lahi na may kakayahang magbago ng anyo at magtago sa mga mata ng mga tao. Nais nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay at kapangyarihan sa pamamagitan ng mga ritual at sakripisyo, at sa bawat pagdaan ng panahon, ang mga nilalang na ito ay nagiging mas malakas at matatag. Si Juan ay nagsimulang magtanong kung ang mga aswang sa Leyte ay may mga layunin pa sa kanilang komunidad.
Isang tanong na patuloy na umiikot sa kanyang isipan, ano ang nais ng mga aswang mula sa mga tao ng Leyte? At bakit sila patuloy na nagpapakita at nangunguha ng buhay sa baryo? Pumapasok na si Juan sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng baryo ng Leyte, at ang kanyang mga susunod na hakbang ay magtatakda ng isang makapangyarihang sagot sa mga tanong na ito. Habang patuloy na nagiging mas komplikado ang kanyang pagsisiyasat sa mga aswang at ang koneksyon nila sa Malindaan at Leyte, si Juan ay nagsimula ng mag-isip ng mga paraan upang labanan ang mga nilalang ng dilim. Nalaman niya mula sa kanyang mga pag-uusap sa mga matatandang mangukit at mga manggamot na ang tanging paraan upang mapahina ang kapangyarihan ng mga aswang ay ang paggamit ng mga sinaunang kasangkapan at ritual na ipinasikat ng mga katutubong mangukit. Subalit, ang pagsasagawa ng mga ritual na ito ay nangangailangan ng matinding lakas at pag-aalay ng sarili. Ang pagpapasya ni Juan habang nararamdaman niyang nagsisimula na siyang lumubog sa madilim na mundo ng mga aswang, nagsimula si Juan na magduda sa kanyang misyon. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay may mga kabuntot na lihim, at ang mga aswang ay hindi lamang may katawan ng tao, kundi pati na rin ng mga halimaw na nagtataglay ng di mabilang na anyo. Kaya naman, nagdesisyon si Juan na maghanap ng tulong mula sa isang bihasang mangukit ng kahoy na kilala sa baryo bilang si Mang Isko. Si Mang Isko ay isang mangukit ng kahoy at isang eksperto sa paggawa ng mga amulet at mga kagamitan na nakagagaling sa sakit at masamang espiritu. Nagsimula si Juan na mag-aral ng mga sinaunang pamamaraan ng paglaban sa aswang. Natutunan niya ang paggamit ng mga amulet, espesyal na mga halamang gamot at mga ritual ng panggagamot na itinuro ni Mang Isko. Ngunit ang pinakamahalaga, natutunan ni Juan na ang lakas laban sa mga aswang ay hindi lamang nakasalalay sa mga gamit at armas, ito rin ay nakasalalay sa tibay ng loob at paniniwala sa liwanag at kabutihan. Ang labanan sa puso ng Malindaan sa isang gabi ng malupit na ulan, nagpasya si Juan na tumungo sa Malindaan upang harapin ang mga aswang na matagal nang nangaapi sa baryo. Ang gabing iyon ay puno ng kaba at takot. Habang patuloy na umuulan, ramdam ni Juan ang malamig na hangin na nagmumula sa kabubatan, at ang landas patungo sa Malindaan ay tila mas mahirap kaysa sa mga naunang gabi. Sa kanyang paglalakbay, nagdala siya ng mga amulet at mga halamang gamot na tinuro sa kanya ni Mang Isko. Binanggit din niya ang mga pangalan ng mga banal na espiritu at mga katutubong Diyos na sinasamba ng mga mangukit ng kahoy upang humingi ng proteksyon at gabay. Pagdating sa kalsadang iyon, nagulantang si Juan nang makita ang mga nilalang na nakatambay sa madilim na bahagi ng daan. Isa-isang lumitaw ang mga aswang, mga nilalang na may itim na balat, mahahabang kuko, at mga mata na kumikislap ng pula. Sa kanilang paligid, may mga puting ulap ng usok at amoy ng bulok na laman. Hindi pa man nakikita ang mga aswang, ramdam na ni Juan ang kanilang presensya, at ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Ang pakikipaglaban sa aswang habang pinagmamasdan ni Juan ang mga aswang na dahan-dahang lumalapit, nagpasya siyang gamitin ang mga natutunan niyang ritual at kagamitan upang magpatibay ng proteksyon. Kinuha niya ang isang amulet na ginawa ni Mang Isko at nagsimulang magdasal sa mga Diyos ng liwanag. Binanggit niya ang mga sinaunang pangalan ng mga katutubong espiritu na magbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon. Kasabay ng mga dasal, nagsimula ang hangin na magbago, nagdulot ito ng liwanag at init na tila nagpalakas kay Juan. Dahil sa lakas ng kanyang paniniwala at ang mga tulong mula sa kanyang mga kasangkapan, nagkaroon siya ng lakas na harapin ang mga aswang. Gumamit siya ng mga halamang gamot na may kakayahang magdulot ng pagkabali ng mga kalaswaan at puwersa ng dilim. Sa bawat hakbang, ang mga aswang ay nagsimulang mag-atubili at magpalayo. Subalit, hindi ito naging madali. May isang aswang na tumahol at nagsimulang magsalita ng mga pang-akit upang guluhin ang isip ni Juan. Ang mga aswang ay may kakayahang magmanyobra ng utak ng mga tao at gumawa ng mga ilusyon upang baguhin ang pananaw ng kanilang kalaban. Ang labanan ng liwanag at dilim habang patuloy na lumalaban si Juan, naramdaman niya ang isang makapangyarihang enerhiya na nagsimulang lumaganap sa buong lugar. Ang mga aswang ay nagpakita ng kanilang mga tunay na anyo, at isang malupit na labanan ang naganap sa pagitan ng mga nilalang ng dilim at ni Juan, na ginamit ang kanyang lakas ng loob at ang mga ritual ng liwanag upang labanan sila. Sa bawat hakbang, patuloy na ipinaglalaban ni Juan ang kabutihan at ang kanyang layuning protektahan ang baryo.
Dumating ang isang malupit na sandali kung saan ang lahat ng kanyang lakas at kaalaman ay nasubok. Subalit, sa tulong ng mga espiritu at ang mga natutunang pamamaraan ng mga katutubong mangukit ng kahoy, si Juan ay nakatayo pa rin laban sa mga nilalang ng dilim. Ang lihim ng maling daan ay natuklasan at pinanindigan ng kabutihan sa kabila ng takot at panganib. Ang pagbabalik sa liwanag matapos ang matinding laban, ang mga aswang ay umatras, at ang madilim na lugar ng maling daan ay nagsimulang magliwanag. Si Juan, bagamat napagod at sugatan, ay nagsimulang magtungo pabalik sa baryo. Sa kanyang pagbabalik, nagdala siya ng pag-asa at pag-alam na hindi lahat ng kasaysayan ay nakatago sa dilim, may mga pagkakataon na ang liwanag ay nagwawagi sa kabila ng takot at mga kababalaghan. Pagkatapos ng isang mahirap at matinding laban, natutunan ni Juan na hindi sapat ang pakikisalamuha sa mga nilalang ng dilim at kanilang mga lihim upang ganap na mapigilan ang kasamaan. Ang tunay na laban ay hindi lamang isang pisikal na pakikidigma, kundi isang espiritual na pagbabago na kinailangan ng bayan ng Leyte. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, napagtanto ni Juan na ang tunay na laban ay hindi lang para sa kanyang kaligtasan, kundi para rin sa kapakanan ng komunidad at sa mga susunod na henerasyon. Ang pagbabalik sa baryo pagkatapos ng labanan sa maling daan, bumalik si Juan sa baryo ng Leyte nang may sugat at pagod, ngunit may dalang bagong pag-asa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang misyon ay magdudulot ng pagbabago hindi lamang sa kanya, kundi sa buong komunidad. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula nang makita ang mga pagbabago at mga epekto ng kanyang laban, ang mga kababalaghan at mga aswang na nagdulot ng takot ay nagsimulang maglaho. Ang mga saksi sa labanan ay nagsimulang magbahagi ng kanilang karanasan at pinuri si Juan na naging simbolo ng tapang at katapangan para sa buong baryo. Si Juan, bagamat napagod, ay ipinagpatuloy ang pagtulong sa kanyang komunidad. Inorganisa niya ang mga lokal upang magsanib puwersa sa pag-aalaga sa mga sugatang kasamahan at sa pagbibigay ng edukasyon ukol sa mga aswang at iba pang mga nilalang. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magtulungan upang ipagpatuloy ang mga sinaunang tradisyon ng proteksyon laban sa masamang espiritu at aswang. Pagkakaroon ng bagong pag-asa at pagbabago sa komunidad ang pagkatalo ng mga aswang sa maling daan ay nagbigay daan sa isang bagong simula para sa baryo ng Leyte. Hindi lamang ang mga tao ang nakaramdam ng pagbabago, kundi pati na rin ang kalikasan at mga hayop sa paligid ng baryo. Ang mga puno at halaman na pinaniniwala ang pinagmumulan ng malas at sakit ay nagsimulang magbalik sa kanilang natural na anyo. Ang mga hayop na noon ay takot na magpakita ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga tirahan, at ang hangin ay naging masariwa at malinis. Sa kanyang muling pagbabalik, naging bahagi si Juan ng isang mas malawak na layunin ng pagpapalaganap ng kaalaman at kabutihan. Hindi niya inaasahan, ngunit natutunan niyang ang kanyang misyon ay hindi lang tungkol sa paglipol ng mga aswang kundi tungkol din sa pagpapalawak ng pag-unawa at pagrespeto sa kalikasan at sa mga pamana ng mga ninuno. Ginamit niya ang kanyang kaalaman at mga natutunan mula sa mga mangukit ng kahoy upang turuan ang iba kung paano magtulungan laban sa mga kasamaan, at ang mga kabataan ng baryo ay nagsimula ng makiisa sa mga hakbang na ito. Ang pagpapatuloy ng laban bagamat napagtagumpayan nila ang mga aswang sa Leyte, hindi inisip ni Juan na tapos na ang laban. Ang mga karanasan na nakuha niya mula sa mga kababalaghan sa maling daan ay nagsilbing paalala sa kanya na ang kalikasan ay puno ng hindi nakikitang puwersa. Kaya't siya ay patuloy na nagsikap na magtulungan ang buong komunidad upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan. Ang bawat taon ay isang pagsubok, ngunit ngayon ay may mga handang magbantay at magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan. Sa huli, naging simbolo si Juan ng isang bagong simula, ang muling pagbangon ng baryo ng Leyte mula sa dilim at kasamaan ng nakaraan. Hindi na sila magiging biktima ng mga aswang o mga kababalaghan. Natutunan nilang magsanib puwersa, at sa pagtutulungan, ang buong baryo ay naging maligaya at matiwasay. Ang bayan ng Leyte ay nagsimula ng magpatuloy sa buhay na malaya mula sa takot na dulot ng mga nilalang ng dilim. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan upang mapanatili ang mga kasaysayan ng kanilang ninuno, at si Juan ay naging isang mahalagang guro at tagapagtanggol ng baryo. Pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ni Juan ay isang paalala ng lakas ng loob, katapangan, at pananampalataya sa kabutihan.
Hindi lamang siya ang nagtagumpay, kundi ang buong baryo ng Leyte. Sa bawat henerasyon, ang kwento ng laban sa aswang ay patuloy na ikukwento, at ang mga aral na natutunan mula sa karanasang iyon ay magiging gabay ng bawat isa sa kanilang buhay. Si Juan ay hindi na lamang isang simpleng tao, kundi isang alamat na magbibigay ng inspirasyon sa mga darating pang panahon. Ang komunidad ng Leyte ay nagsimula ng magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtulungan upang mapanatili ang mga kasaysayan ng kanilang ninuno, at si Juan ay naging isang mahalagang guro at tagapagtanggol ng baryo. Ang bayan ng Leyte ay nagsimula ng magpatuloy sa buhay na malaya mula sa takot na dulot ng mga nilalang ng dilim. Siyam.